Nako, tawagin na natin para makibalita po tayo doon sa nangyaring hearing kanina sa Senado, si Senator Erwin Tulfo. Senator, magandang gabi po sa inyo. Thank you for joining us. Hi, Senator. Ay, maraming salamat, Jovi, Maste, and Chiki. Thank you for inviting me in the program. Sorry, mahina itong internet ko, so I cannot do Zoom. I can only do a phone patch. So, No Okay, problem, no problem. Senator. Pero simulan natin, Senator, doon sa inyong obserbasyon kanina doon sa hearing. Ano po ba yung pinakang tumatak sa inyo? Kinagulat nyo? Kinagalit nyo? Doon sa nangyaring hearing? despite the subpoena na inisyu po ni Senate President Escudero, meron pong dalawang contractor pa ang hindi talaga sumipot o lumutang. Tapos dalawang DPWH, yung Bryce Hernandez, I believe, yung district engineer ng district sa Bulacan, hindi na sumipot. At saka yung isa pa yung kanyang assistant. So, apat po sila. Pinakontempt na ho yun para pwede hong ma-issuehan na ng warrant of arrest anytime soon. Pero yung dito, mag-zero in lang ako dito kay Sara Diskaya, Senator. Ano yung pinaka-importanteng detalye? Although lahat tayo nanlaki yung mata nung ini-explain niya yung halaga ng mga luxury cars niya isa-isa, no? Pero ano yung pinaka-importanteng na-establish natin dito? Na-establish natin na nagtayo siya ng maraming companies, okay? Para pwede nilang palabasin na sila mismo, 3-4 na company niya papasok sa isang bidding. So kung matalo yung 3, meron pa rin isa. So mananalo siya pa rin ang makakuha ng project sa DPWH. Common practice yan sa mga bidding sa DPWH. Magpapasali yung isang tao ng 4 o 5 niyang kumpanya at pagkatapos, yung tinatawag dito, bidding-biddingan, kung tawagin nila. Kunwari may bidding, pero isa na may-ari, isa na lang makakuha nun dahil 4 o 5 company niya ang sumali doon sa bidding. Napansin si Chiki Verhel po ito, no, Senator Erwin. Napansin ko kanina sa hearing yung I think one of the people from Wawaw Builders, no. Nag-call siya sa kanyang, tama ba yung term ko, right versus self-incrimination. May not be the first, no. It will probably not be the first. Baka moving forward may ganun din. Paano po natin malimitahan po kaya natin ito? Next time, actually, medyo mabait yung mga senador ngayon. Kaya hindi sila senite for contempt. Pero sabi nga ni Senator Jinggoy, sabi ni Chairman Dante Marcoleta, next time, sa next hearing sa September 8, we will really cite them for contempt para pwede silang ikulong doon sa ibaba hanggang sa magsalita sila. Kasi halatang-halata naman nagsisinungaling na yung representative ng Wawaw Builders. And we believe he is not the owner of Wawaw company. Ito ay isang ordinaryong empleyado lang na nag-represent na nagkukunwari na siya ang presidente pero hindi naman siya ang presidente ng company na yon. So next time po, no, ganun na yung mangyayari. Kukulong na. Including si Sara Diskaya. Pag nakita po namin, dahil huling-huli na po, nagsisinungaling talagang naglalay na ho siya. So, sabi na nga ni Chairman Marcoleta, marami bang espasyo dyan? Sabi namin, sabi nung Senate Security, may 2 kwarto po dyan, kaya mag-accommodate ng 4 hanggang 6 katao. So, that's what we are going to do. Sorry, Senator, yung sinabi po ninyo na huli na nagsisinungaling si Diskaya, anong punto po yun na nagsinungaling siya? Sinungaling po siya. Sinabi niya na nag-divest na po siya na wala na po siyang investments dun sa company na yung Timothy na yun, etc., yung iba pang companies. Pero how come siya pa rin po ang CFO, Chief Financial Officer? Hindi ka po magiging Chief Financial Officer kung hindi ka part owner pa rin ng company na yun. So, doon po kaagad, huli na kaagad ho siya. Sige, go ahead. Senator Erwin, i-ano ko lang i-acknowledge ko rin yung fact, di natin lagay sa intro na si Senator Erwin Tulfo po ang Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee. At Senator Erwin, sabi nyo nga doon sa inyong mga pahayag sa tanong ng 2 kasama ko, ay nag-expect kayo sa mga susunod, magsasalita na sila, no? Kasi mukhang iba parang papunta na doon. Ang ina-expect ba natin dito, naming of names din?
kayo ba ina-expect nyo yun na kahit sino yan, nasa likod nila, kaya taga DPWH o kaya ay mga kongresista, ay doon papunta yung diskusyon? Yeah, yun ang target natin. Sinasabihan nga sila ni Senator Marcoleta na magsalita na kayo kasi para kahit papano, baka ituro lang ninyo yung mga mas nasa taas. Ibig sabihin, ito yung mga lawmakers na nagbigay ng pondo sa kanila para hindi lang sila absueldo, kundi parang lalabas ng mga witnesses sila, state witness, dahil hindi naman talaga sila ang mastermind. So, inuudyo ka ni Chairman Marcoleta na magsalita na po sila para absuelto sila or ibalik nila yung pera na kinuha nila and then tumistigo sila, ituro nila kung sino yung mambabatas na yan para maging bahagi sila ng kaso pero sila tatayo ng mga bilang mga state witness, Jovi. Kaya pala meron kaninang suggestion. I think hindi si Senator Erwin yun yung isubasta kung ano yung ibabalik. Ano na lang daw, ibenta ko ano yung ibabalik ng mga mararangyang kagamitan. Oo. Chiki. No, actually, process, yung question dun sa process. Kasi kanina nagalit si Senator Jinggoy na hindi daw prepared sumagot si Sara Diskaya. Sabi niya, dapat pumunta ka dito, dapat ready ka. Sinesend po ba yung questions ng mga sinasapina doon? Baka dapat pong, they should be informed what they should be ready with. I don't really think na based on my own observation na hindi nila alam. They're just trying to find ways paano sila lulusot, paano sila umiwas or sumagot dun sa questions. Kasi alam naman nila yun from the very start. Alam nila kung magkano yung mga sasakyan nila. Ikaw ba, alam mo kung magkano yung halaga ng Rolls Royce, imposible namang, kahit na ballpark figure man lang, masabi mo na. Tapos yung mga kumpanya na sinasabi, 3 lang ang kumpanya, St. Timothy, Alpha Omega, etc. Tapos yung isa pa, pero lumalabas sa lista. Ay, sabi ng DPWH, 9 construction companies na meron si Diskaya. Ballpark figure lang naman hinihingi nga kanina. Oo. Senator, pahabol lamang po. Yun pong mga former DPWH secretaries, iimbitahan din ba natin sila para makapagbigay din ng gabay or baka they can help us dun sa mga investigation like si Senator Mark Villar kasi he's already there. I understand si Secretary Bonoan was there also, no? Senator. Yes. Kung kinakailangan talaga kasi ang mangyayari dyan, kunwari may hearing kami sa September 8, pagkatapos kailangan talaga ng presence nila, they will be invited, lalo rin si Secretary Bonoan as our resource person. Siguro si Senator Mark Villar to give us insight, ideas during his term. Pero pinag-uusapan kasi dito, itong 2022 hanggang 2025 na flood control projects na saan napunta. So, during this administration, yun ang hinahanap natin. Well, yun ang sinasabi. So, ang target talaga dito yung mga lawmakers sa totoo lang at saka yung mga kontratista na nagsabwatan, may collusion, tapos hanggang sa regional directors ng DPR regional directors and then district engineers and then hanggang sa mga project engineers, may nagkaroon ng sabwatan. Ito yung gusto nating malaman, yung mga nag-insert, yung mga insertions. Sabi nga ng Pangulo kanina, may nakita pa siya mga attempt to insert sa 2026 budget. Yes. Hindi na nahiya kung sino man yung mga tao na yung mga politiko na yun. Hindi na nahiya, hindi na natakot na may investigation na. Tapos pipilitin pa magkaroon ng insertion. And I believe, according to my source, ginawa yon paggawa ng net, may bumulong na doon sa DBM na mag-i-insert sila. Ay, teka lang, Senator. So, habang ginagawa siya sa DBM na insert na siya, sino kaya yung bumulong? Magagaling yan dyan sa Congress. Yun ang dapat silipin na ngayon siguro ng executive ng DBM kasi nung paggawa ng NEP, doon what we heard, the rumors na may bumulong na idagdag mo ito dito. Ikabit mo ito sa flood control. Flood control na naman. And I believe that parang dyan yata yan sa Kalinga and then sa Apayao kung i-check ninyo.
Oh. We will check. Okay, check natin, Senator Kasi nasa Erwin. billions din Yeah. to the tune of yung isa yata 2 point something billion, isa 1 point something billion. Basta dyan sa may area na sa Kalinga yata at saka sa Payo, that's what I heard. Ano ba to? Baka umattend ng small Grabe, committee. ah. Ano to? Small committee meeting. Oh, Akala ko Nasa ba wala Di na ba yan? Kasi alam nila na maghihigpit yata Yeah, sa BICAM. So, inunahan nila, kinarga na nila dyan sa ika nga NEP. saan eh? So, Kasi ibig kung sabihin, sa BICAM, bawal di ba? Naikutan na. Nabantayan talaga ngayon, talagang hihimayin. Hihimayin nila Senator Lacson. Yeah. Tapos, Yes. I don't know, doon sa Congress, magkakaroon din ng himayan. So, bago pa mag-BICAM, isiningit niya. At least kung sa NEP na naman, pala. please naman, sino magka-question? Wala ka makikitang insertion. Tama. yeah. So, ibig sabihin, meron din silang kasabot sa DBM, Senator. That I cannot answer. Kaya nga kanina, yung Pangulo, sinasabi ng Pangulo na may attempt pa. Sinasabi ng Pangulo, I think Yes, nakita na niya na may nag-attempt pa. at least. Talagang hindi na nahiya. Alam na nila nagkakaroon ng investigation. May sumingit pa, nagsingit pa dyan sa net expenditure program for 2026. Iniikutan talaga eh. At flood control pa rin talaga, ha? Yes, flood Hindi control. Yung, nakaka- yun nga nakakainis. Yun doon naiinis sa Pangulo. Sa flood control, iniimbestigahan na itong flood control. At the President already said and informed everybody in the House and Congress na he doesn't like any flood control muna. Kasi hinold niya halos lahat ng flood control. Naka-SLR right now, yung for later release. Tapos mag-a-attempt pa, nakakargahan na naman ng flood control sa 2026 budget. So I believe the executive is looking for it right now, Yes. lalo na yung DBM kasi sinasabi na doon sa NEP daw merong flood control na ganun nga ang amount. So I'm not so sure, but I was somebody just informed me Okay. and Nice. gave me the information. Oo, sige. Nako, Senator, marami pong salamat. Tututok din kami dyan lagi sa Senate hearing, lalo na sa September 8, na yung kasunod na hearing. Salamat po. Thank you, Maraming Senator salamat for Erwin. inviting me. Have a wonderful evening, guys. Sa ulitin, Senator. Thank you.